Ano kaya ang agenda or tunay na dahilan nitong NUP, National Union Party, National Unity Party, dyan sa Kongreso na pinangunahan po ni Deputy Speaker ba? Ronnie Pono ng Antipolo City, Rizal. Alam niyo bakit? Abay, hindi sila sang-ayon dito sa impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte na tatalakayin nga bukas o sa Lunes ng Committee on Justice. Parang ang gusto niyang palabasin hindi daw kailangan sa panahong ito. Naku, Congressman, pasintabi na, ang tagal mo na sa politika. Alam ko, political operator ka noong araw pa, panahon pa ni Ramos. Ang impeachment, Mr. Congressman, ay naaayon sa saligang batas. Ang impeachable official ay talagang pwedeng reklamo at mag-file ang kahit sino ng impeachment complaint laban kahit na sinong pwedeng merong betrayal of public trust. Ngayon, kung sinasabi niyong hindi ito kailangan, hindi ito makakabuti, aba, ay anong saysay ng saligang batas kung hindi niyo susundin at titingnan? Kayo naman kung sakasakali, prosecutor lang, titingin lang kayo ng ebidensya, hindi naman kayo mag-uusga, bakit umiiwas kayo? Nagtatanong lang po. O baka naman meron kayong ibang agenda dahil politiko ang mga Duterte. Ganun pa man, sabi ng Malacanang, nire-respeto nila at hindi naman tinig ng buong Kongreso ang gusto ng NUP. Parang bahala kayo, yun ang gusto nyo. Pero hindi pipigilan ng Malacanang at hindi naman magpapapigil yung ibang congressman, lalo na yung malalaking political party sa Kongreso, na sundin ang saligang batas. Na pag may dumating na impeachment complaint, ay aksyonan ng Kongreso. Hindi yung basta ibabaliwala dahil hindi daw kailangan. Baka daw makasira sa bayan. Wow! Ganun ba talaga? Kakaiba rin kayo, ha? Ang trabaho ng congressman, for your information, pag mayroong impeachment complaint, suriin nyo kung kung sufficient inform, sufficient in substance, o merong mga sapat na basihan. Then magdidesisyon ng komite. Pagkatapos magdidesisyon ng 1/3 ng mga congressman. Kung ganito nag-uumpisa pa lang merong grupo ng political party umiiwas na sa responsibilidad sa aking observation at opinion. Mali yun, Mr. Congressman. Maghintay ka ng proseso at ebidensya bago ka mag-decide. Wala namang pipigil sa inyo kung nag-participate kayo at kung sabi niyo walang ebidensya, nasa inyo yun. Kung sinabi niyo may ebidensya, nasa inyo yun. Pero yung totally parang ang dating, huwag na natin pag-usapan yan, hindi kailangan. Yan ay pagyurak sa karapatan ng mga complainant. Pagyurak sa sinasabi ng saligang batas na ang Kongreso ay merong obligasyon na iproseso. Proseso ang Kongreso kapag merong impeachment complaint. Napakalinaw. Ganun pa man mga kaibigan, mabuti na lang. Ito pong mga membro ng Committee on Justice, led by Chairman Jerbil Jinke Duistro ng Batangas. Hindi sila apektado ron. Itutuloy niya ang kanilang trabaho. Gagawin nila ang kanilang trabaho. Kaya nga mula Lunes, Martes, Miyerkules, tatalakayan na nila yung tamang proseso. Hindi sila matitinag, hindi sila apektado at magpapa-apekto sa gusto ng grupo ni Congressman Puno na parang may pagdududa sa impeachment na ito. Sila ay titingin sa proseso at titingin sa ebidensya kung kinakailangan at magde-decide kung kailangan. Yun ang tama. Diba? Talaga lang, meron talaga mga taong malamang ay alam naman nila kung ano yung kanilang obligasyon ay gawin. Malamang din na alam nila kung ano ang masamang dating ng kanilang mga statement. Pero ako naman, walang personal at issue lang. Sinasabi ko lang yung kung ano ang kanilang obligasyon at kung ano ang masama na epekto sa kanilang obligasyon na hindi niya gagawin. Ganun lang po yun. Di ba? So, ano po yung masasabi ito National Unity Party. Kung di ako kakamali, NUP ang tawag dyan. Kung di ako alam ko, mga 35 o 40 yata yung member nila dyan. Minority sila. Dahil 300 plus ang congressman
kung ang lahat, hindi ko alam kung ang lahat ng NUP congressman ay papabor sa mga Duterte para huwag matuloy itong impeachment, kung yun man o ayaw makialam, hindi pa rin makaka-apekto. Kasi 1/3 ang kailangan mag-decide sa plenaryo kung uusad ang kaso at maging magkaroon ng article of impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi maaapektuhan ng more or less 40 ng mga NUP. Kasi nga 1/3 lang kailangan doon sa kabuang 300 plus congressman. Yun po yun. So yung NUP, minority yan. Pero yan, dahil yung bilang nila kakaunti. Pero kasama sila doon sa majority coalition. Ayun. Di ko alam kung makakahikayat sila. Pero yung mga member ng committee galing sa iba't ibang political party. 39 ang member dyan kasama yung chairman. Plus yung ex officio na allowed mag-participate at bumoto. Speaker, deputy speaker, majority leader, minority leader. Yun po yung mga ex officio. At yung mga senior deputy, minority leader at majority, alam ko kasama rin yun. Yun lang yun. Kaya huwag kayo mag-alala. Importante ay na ipapaliwanag kung ganito. Hindi naman tayo nagmamagaling, pero yun po yung proseso ating aabangan. Kasi nga po mula Lunes, bukas na yan, ay tuloy-tuloy na po nagagalaw ang Committee on Justice kasi obligasyon nila yon na sa loob ng 60 days dapat tapusin ng komite at kung ano man ang kanilang desisyon, magrekomenda sila sa plenaryo. Kung ang recommendation nila may probable cause o ang desisyon nila ay dismissal, sila po ay magre-report sa plenaryo subject for approval ng 1/3 na membro ng Kongreso sa loob ng 60 days. Pero palagay kung di aabot ng ganong katagal, maliban na kung halimbawa magkaroon ng matinding hearing, tapos yung mga resource person nag-iinarte, ayaw mag-attend, o nagtatago, o ba yung binabaliwala, ay delikado yan. Hindi po papaapekto ang komite dyan. Ang iimbitahan dyan, si Sara Duterte at iba pa. Ang hindi dadalo, sila ang mawawalan. Sabi nga ni Congressman Flores, siya po isa sa mga vice chairman ng komite, pati pala yung bank record ay bubuksan. Kasi hindi makakapagtago yung may-ari ng bank at saka yung bangko at saka yung may-ari ng account doon sa secrecy law. Dahil ang impeachment process ay meron daw hong karapatan obligahin iharap ng bangko ang record na yan. Hindi pwedeng magtago. Yan ang kapangyarihan ng impeachment Committee on Justice. At maging kung aabot dun sa impeachment trial, ipapatawag ang may-ari ng bangko at sila magpapaliwanag. Hindi sila makakatago dyan. Yan ang sinasabi ni Congressman, Attorney, Vice Chairman Flores ng Bukidnon. Pwede raw umabot doon kung kinakailangan. Aba, hindi pa nanakot yan. Yan ho ang kapangyarihan talaga ng impeachment process under the law. Ang mga congressman at senador yan ang merong authority. Wala tayong magagawa.